Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po sa inyo muli. Alas 8 na naman ng gabi at alam kong yung iba po sa inyo ay inabutan pa ng ganitong oras sa opisina at yung iba naman ho siguro ay nasa bahay na. Pakitawag na ulit yung ating mga kasambahay. Gaya po ng ating nakagawian, tuwing sumasapit ang ganitong oras, pagka alas 8 ng gabi, tayo po naman ay tumutunghay sa mga talata ng banal na kasulatan. Dinibigyan natin ng panahon, pagkakataon sa ating mga buhay, na sa maliit na oras ay mapag-ukulan natin ng pansin yung mga salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Ilang linggo na ho, mula nang pasimulan natin itong habit na ito, na tuwing alas 8 po ng gabi tayo nagtitipon-tipon at humaharap sa ating telebisyon, sama-samang nagbabasa ng banal na kasulatan, at inumpisahan natin dito sa Mateo. Mapapansin ho ninyo, medyo malapit na ho nating matapos ang aklat ni Mateo dahil nasa Kapitulo 16 na po tayo. At ngayong gabi, ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa. Umpisahan natin ang Kapitulo 16. Kapitulo 16. At nagsilapit ang mga Fariseo at mga Saduseo na tinutokso siya na sa kanya'y nagsisihiling na sila'y pagpakitaan ng isang tanda na mula sa langit. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, "Sa kinahapunan ay sinasabi ninyo, bubuti ang panahon, sapagkat ang langit ay mapula. At sa umaga, ngayoy uunos, sapagkat mapula at makulimlim ang langit. Kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit, datapwat hindi ninyo nangakilala ang mga tanda ng mga panahon. Ang isang lahing masama at mapangalo niya ay humahanap ng tanda, at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ni Jonas. At sila'y iniwan niya at yumaon. At nagsidating ang mga alagad sa kabilang ibayo at nangakalimot na magdala ng tinapay. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipangilag sa lebadura ng mga Fariseo at mga Saduseo. At sila'y nangagkatwiranan sa kanilang sarili na nagsasabi, hindi tayo nakakapagbaon ng tinapay. At nang matalastas ni Jesus ay sinabi, o kayong kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo'y nangagbubulay-bulay sa inyong sarili, sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa ba ganinyo natatalastas at hindi ninyo naaalala ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki, at kung ilang bakol ang inyong nailigpit? Niyaong 7 tinapay sa 4,000 lalaki, at kung ilang bakol ang inyong nailigpit? Ano't hindi ninyo napag-uunawa na hindi ang sinabi ko sa inyo'y tungkol sa tinapay? Datapwat kayo'y mag-ingat sa lebadura ng mga Fariseo at ng mga Saduseo. Nang magagayo'y kanilang natalastas na sa kanila'y hindi ipinag-utos na sila'y magsipag-ingat sa lebadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Fariseo at ng mga Saduseo. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro,
At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Nang magkagayoy, ipinagbilin niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. At isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo, kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Datapwat lumingon siya at sinabi kay Pedro, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas! Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel. At kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Maiksi lang po, hindi naman ho ganoong katagal ang ating ginugol para matapos natin ang Kapitulo 16. At kung meron po kayong mga hindi masyadong naunawaan sa mga talata nating binasa, gusto ninyong mabigyan ng linaw, huwag po kayong mag-atubili. Tumawag lamang kayo sa mga linya ng ating telepono sa palatuntunan ni Brother Eli Soriano, ang palatuntunang Itanong Mo kay Soriano, sa palatuntunang Ang Dating Daan, para mabigyang liwanag sa ating mga kaisipan yung mga talata na maaring hindi ho masyadong maliwanag para sa atin. At sana, tuwing alas 8 po ay sasamahan ninyo kami na bago tayo matulog, magpahinga o ano pa man yung ibang bagay na gagawin natin pag sumasapit ang ganitong mga oras, ay mabigyan naman natin ng puwang sa ating mga puso't kaisipan ang pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Dahil lagi niyo pong tatandaan, mapalad ang bumabasa.